Mr. Silent Channel. Kabanata 206 hanggang 210. Ang asul na buntis na tanso mismo ay hindi ang pinakamataas na lakas ng mga bihirang metal, ang pinakamalaking problema sa pag-forging nito ay ang pagbabago nito. Sa makatuwid, pagkatapos magsimulang mag-forging si Tang Wulan, mahigit 100 martilyo na lang ang bumaba, at natapos na ang 100 forging purification. Ang mga espesyal na epekto ng 1000 forging immersion silver hammer ay perpektong ginawa niya. Isara ang martilyo at itaas ang iyong kamay. Sumugod ang mga tauhan na namamahala sa pagsubaybay sa field. Tapos ka na ba? Kinuha ng staff ang number plate sa kamay ni Tang Wulan, at pagkatapos ay tumingin sa asul na buntis na tanso na lumiit sa malaking bilog sa forging platform, na may hindi kapani-paniwalang kulay sa kanyang mukha. Sinabi ni Tang Wulan, maaari ba akong pumunta ngayon? Ito lang ang kailangan mong gawin. Ngunit, sigurado ka bang natapos mo na ang 100 forging purification? Kung hindi ka magtagumpay sa purification, direkta kang matatanggal. Magiliw na paalala ng staff. Sigurado akong tapos na ako. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Tang Wulan. Sa kanyang kasalukuyang antas, si Baidu ay wala sa lahat. Sa rostrum, same time na sinabi ng matanda na may kulay pilak na buhok na unang nagsalita, sabihin sa isang tao na kunin ang resulta ng pulsipikasyon ng bata sa paligsahan. Kung hindi dahil sa grandstanding, maaaring ito ay isang henyo. Noong una, kinwestiyon niya ang kawalang ingat ni Tang Wulan. Ngunit, bilang isang mahusay na master ng Saint Craftsman level, mabilis niyang narinig ang lasa mula sa nahuhulog na martilyo ni Tang Wulan. Iyon ang ritmo lamang ng panday. Ang bawat forging master ay may sariling ritmo kapag nag-forging, at kapag pumasok siya sa ritmo, makakakuha siya ng 2 beses sa resulta sa kalahati ng pagsisikap. Ang paglilinis ng asul na buntis na tanso ay hindi madali, ngunit maaari niyang kumpletuhin ang forging sa ritmo. Masasabi bang napakaganda ng kanyang purification effect? Hindi nagtagal, ang asul na buntis na tanso, na nabawasan ng malaki, ay inilagay sa podium. Ang mga maaaring maupo sa rostrum ay walang alinlangan na mga taong may isang tiyak na antas ng impluwensya sa industriya ng panday, at ang mga mata ng lahat ay natuon sa pambihirang metal na ito. Ito. Ang pattern ng asul na buntis na tanso ay kahanga-hanga. Sa pangkalahatan, upang suriin ang epekto ng asul na buntis na tanso na pag-forging, higit sa lahat ay nakasalalay sa kung ang pattern ay pare-pareho at kung ang pagkahilo ay malapit sa gitna. Hindi na kailangang tingnan ang piraso ng asul na buntis na tanso na ito, hanggat nakikita mo ang gitna ng nahihilo na mata, makatitiyak ka sa matagumpay na paglilinis nito. Hindi banggitin ang laki nito ay mas maliit kaysa sa normal. Ibinaba ng matandang pilak ang buhok, tiningnan ito ng mabuti, iniunat ang kamay, at marahang hinaplos. Pakiramdam ang texture sa asul na buntis na tanso. Unti-unting nagningning ang mga mata niya. Ito ay isang magandang piraso ng mataas na kalidad na panday. Pumunta at magtanong, aling asosasyon ang pumili sa batang ito. Nagmamadaling lumabas si Tang Wulan sa field ng forge sa oras na ito, at dumiretso sa Tianhai Stadium. Hindi ito kalayuan mula sa Tianhai Stadium hanggang sa Tianhai Stadium. Pinag-aralan ni Tang Wulan ang pinakamalapit na ruta kagabi, para lang maiwasang malit. Napaka-smooth ng forging, the first hand in the paper, hindi pa dapat nagsisimula ang individual competition. Bukod dito, ayon sa kanyang number plate, siya ay maglalaro sa ikatlong round. Dahil sa napakaraming contestants, nahahati sila sa multiple rounds. Sa bawat pag-ikot, 50 pares ng individual na mga manlalaro ang maaaring makipagkumpetensya sa parehong oras. Para sa ikatlong round, ito ay dapat na hindi bababa sa 1 oras mamaya, at walang oras para sa oras. Ito ay isang venue lamang, at may iba pang mga subfield na nakikipagkumpetensya, na nagpapakita na ang bilang ng mga kalahok sa Sky Sea Alliance Tournament ay napakalaki. Nang tumakbo siya sa Tianhai Stadium, pupunta sana si Tang Wulan sa opisina ng inspection upang mag-check-in, naghahanda para sa laro, ngunit naharang siya ng isang figure. Humph! Sa malamig na singhot, at nakaharang ang kalsada, tumangala si Tang Wulan. Tiningnan siya ni Ye Xinglan ng masama. Nasa tabi rin niya si Xu Lizi, mukhang inosente siya, at medyo may hinanakit ang tingin sa mga mata ni Tang Wulan. Sa wakas nahuli ka. Ano pa bang sasabihin mo? Ang mga kamay ni Ye Xinglan ay nasa kanyang balakang, ang kanyang mga kilay na willow ay nakataas, at tila may mga apoy na tumatama sa kanyang magagandang mata. Ano ang sinasabi mo? Mukhang hindi tayo masyadong pamilyar, mahinang sabi ni Tang Wulan, huwag kang hamarang, pupunta ako sa laro. Gusto mo pa bang makipagkumpetensya? Itinaas ni Ye Xinglan ang kanyang kamay at itinulak ito sa balikat ni Tang Wulan, ngunit sa kanyang pagtataka, ang katawan ng lalaking ito ay parang bigat, napakabigat, ngunit ang pagtulak na ito ay hindi itinulak. Sa pag-iisip ng nangyari kagabi, namula ang mga mata ni Ye Xinglan. Hindi pa siya napagmamali ng ganito mula pa noong bata pa siya. Nang tumigil ang tindera sa paghingi ng pera, wala siyang dalang pera, gayon din si Xu Lizi. Kasabay nito ang pangangati ng kanyang mga ngipin sa puot, tumawag lamang siya sa Soul Guide Communication para humingi ng tulong. Ngunit tila naniniwala ang tindero na sinadya nilang kumain ng libreng pagkain,
at hiniling sa kanila na maghugas ng pinggan at magtrabaho bago kumuha ng pera para tabyusin sila. Kung walang darating, kailangan mong magtrabaho para mabayaran ang utang. Ang mapuputi at malambot na maliliit na kamay ng kaawa-awang Ye Xinglan ay nakatiis lamang ng mga luha sa paghuhugas ng mga pinggan at mangkok. Siyempre maaari siyang atakehin, ngunit hindi siya maglakas loob na lumabag sa mga patakaran ng Shrek Academy. Bukod dito, natural at matuwid na magbigay ng pera para sa pagkain. Kasalanan nila iyon, kaya paano ito nangyari? Dahil dito, dalawang mag-aaral ng Shrek Academy ang talagang naghugas ng kanilang mga pagkain sa isang seafood restaurant sa Tianhai City. Sa pag-iisip ng karanasang ito, makati si Ye Xinglan sa puot, at lahat ng ito ay dulot ng lalaking nasa harapan niya. Kinaumagahan, hinayla niya palabas si Xu Lizhi, ngunit hindi nila alam kung saan nakatira si Tang Wulan. Iminungkahi ni Xu Lizhi na dahil narito si Tang Wulan upang makipagkumpetensya, tiyak na pupunta siya sa pangunahing arena. Oo naman, narito siya para hamarang. Sa kanya, bakit ayaw kong makipagkumpetensya? Ano ang gusto mong gawin kapag pinigilan mo ako? Bahagyang sumimangot si Tang Wulan. Galit na sinabi ni Ye Xinglan, hindi ba sinabi mo na mag-check out ka kahapon? Paano ang tungkol sa iyo? Nag-check out ka ba? Walang pakialam na sinabi ni Tang Wulan, ako ang nagbuhol ng sarili ko. Ang sa iyo, bakit ko ito ibubuhol? Noong una, sinabi ni Xu Lizhi na gusto ko ng isang treat. I noted my own leave. Ano ang hindi mo magagawa? Hindi mo ito kinakain. Oh, hindi siya kumain. Dahil natatakot ka na samantalahin kita, bakit gusto mong samantalahin ako? Ano ang hindi mo ako kayang bayaran para sa akin? Bakit kita babayaran? Medyo natarante si Ye Xinglan sa tanong niya, Ye. Bakit binabayaran ng mga tao ang kanilang sarili at ang maliit na taong grasa? Parang hindi naman ako ganun ka-reason. Ikaw, hindi mo ba sinabi na karangalan mo ang maghapunan sa amin? Mariing nakipagtalo si Ye Xinglan. Sinabi ni Tang Wulan, isang karangalan ba ang magbayad? Hindi ko sinabi na magiging maganda ako. Kung tayo ay magkaibigan, ang pagbabayad ng bayarin ay walang halaga. Ngunit ayaw mo rin akong maging kaibigan. Hindi ko iyon sinagot. Ang mura mo. Pero kumain ka ng marami. Si Ye Xinglan ay malapit nang umiyak. Ang panloob na hinanakit at hinaing ay lumundag, at ang kanyang mukha ay namula. Sino ba ang hindi hahayaang kumain ka pa? Si Tang Wulan ay humakbang pasulong, hinayla siya palayo, at humakbang patungo sa stadium. Hindi niya kayang mawalan ng oras, kailangan niyang sumali sa individual competition. Tigilan mo ako, sigaw ni Ye Xinglan. Hindi ito pinansin ni Tang Wulan, at pumasok ng hindi lumilingon. Asshole! Galit na sigaw ni Ye Xinglan. Ate Xinglan! Hinayla ni Xu Lizhi ang kanyang palda mula sa likuran, mukhang may katuturan si Wulan. Saan ka galing? Lumingon si Ye Xinglan at tinignan siya ng masama. Siyempre galing ako sa tabi mo. Mahinang sabi ni Xu Li. Tang Wulan, hintayin mo ako. Pinaikit ni Ye Xinglan ang kanyang mga mata at marahas na sinabi. Tapos biglang humakbang papunta sa stadium. Sister Xinglan, anong ginagawa mo? Mag-sign up. Hindi ba siya makatwiran? Naglaro lang ako sa ring at alam niya kung ano ang dahilan. Hindi alam ni Tang Wulan na hindi niya nakikita ang isang malakas na kalaban, at tumakbo siya sa opisina ng inspection upang siyasatin ito. Gaya ng inaasahan, gaya ng hinusgahan niya, tamang-tama ang oras at wala man lang atrasan. Ngayon ay maaari na siyang pumasok at maghintay. Inaasahang may kalahating oras pa bago magsimula ang kanyang laro. Para kay Ye Xinglan, tama siya at may tiwala. Kung makakain pa siya para pag-usapan ng mga bagay-bagay, napaka-ignorant na ng kabilang partido. Mababa ang tingin sa kanya ng mga tao, bakit kailangan niyang gumawa ng magandang deal? Ang bawat isa ay orihinal na mula sa ibang mundo, dalawang magkatulad na linya lamang. Puno ng sigasig ang larangan ng paglalaro. Sa junior group, ang spirit ring sa pangkalahatan ay hindi masyadong mataas, hindi hihigit sa 3 ring, at isa itong one-on-one na kompetisyon, kaya hindi masyadong malaki ang venue. Ang bawat site ay halos 30 metro lamang ang lapad. Magkatabi ang mga venue, at ang iba't ibang espiritu at kakayahan ng espiritu ay nasisilaw ng mga manunood. Si Tang Wulan ay sineseryoso ito. Ang mga taong ito ay malamang na maging kalaban pagkatapos niya. Isa lang ang link niya, isang spirit ability. Hindi ganoon kadaling talunin ang kalaban. Hindi nagtagal, natapos na ang ikalawang round, at ito na ang ikatlong round ng mga kalahok na pumasok sa field. Sinulyapan ni Tang Wulan ang kanyang number plate, at ayon sa draw kahapon, naglaro siya sa ikalabing-anim na field ng ikatlong round. Ang platform ng kompetisyon ay pabilog, at mayroong knuckle ang Soul Guide Defense Shield sa paligid nito upang maiwasan ang pagtagas ng kapangyarihan ng Soul Skills. Ito ang kanyang unang pagkakataon na sumali sa ganitong uri ng kompetisyon, ngunit hindi siya masyadong kinakabahan. Pagkatapos ng lahat, naranasan ang platform ng pag-akyat, kasama ang karaniwang aktwal na labanan, ang kaguluhan ay mas malaki kaysa sa iba. Gaano kalayo ang maaari kung marating sa individual na kompetisyon? Mabilis ding lumabas sa entablado ng kompetisyon ang kanyang kalaban. Siya ay isang payat na binata, kung sa kanyang anyo lamang, siya ay tila mas maliit kaysa kay Tang Wulan.
Bukod dito, halatang nalilito ang kanyang mga mata at bahagyang kinakabahan. May referee sa bawat stage, at ang referee sa side nila ay isang middle-aged na lalaki. Ang mga patakaran ng laro ay napakasimple. Gumagamit ka ng iyong sariling mga paraan ng pag-atake hanggat maaari. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. May kikialam ako sa angkop na oras upang matiyak ang iyong kaligtasan. Kung ang isang partido ay umamin ng pagkatalo, o nawala ng kakayahang lumaban, ito ay igagawad. Kung ang pagkakaiba ay malaki, ako din. Bumagsak ang boses ng referee, at ang kalaban ni Tang Wulan ay may kislap na liwanag, at ang dalawang bilog ng spirit ring ay tumaas, at ang dalawang dilaw na spirit ring ay nagniningning. Wala bang 30 segundo ang natitira? Si Tang Wulan, na tumingin sa mga kilos ng kalaban, ay nalilito, at ang kapangyarihan ng espiritu ay mauubos kapag ang martial spirit ay pinakawalan. Bukod dito, ipapakita ba niya ang kanyang martial soul sa kanyang sarili ng maaga? Ang wa ng kalaban ay isang mahabang patpat, at sa pilak puting mahabang patpat ay may itim na dragon na nakapulupot sa dragon stick. Isang napakahusay na espiritu ng sandata. Gayunpaman, mayroong salitang dragon, hindi ba? Gumagalaw ang puso ni Tang Wulan. Ang kalaban sa dalawang singsing, talagang hindi siya masyadong natatakot. Mukhang napagtanto ng kanyang kalaban na siya ay nagmamadali, at nagmamadaling kinuha ang martial soul, tinitigan si Tang Wulan ng mahigpit. 5, 4, 3, 2, 1. Magsimula. Sa pagtatapos ng countdown ng referee, inihampas ni Tang Wulan ang kanyang kaliwang paa sa lupa, at ang tao ay nagmamadaling lumabas na parang kanyan. Hindi siya isang sensitive attack type war spirit master, ngunit ang kanyang explosive power sa isang iglap ay napakabilis at marahas. Sa layong 30 metro, maabot niya ang kalaban sa ilang hakbang lamang. Ang kanyang kalaban ay nagmamadaling pinakawala ng kanyang martial arts, tinapik ang coiling dragon stick sa kanyang kamay, ngunit ang spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi kumikislap, na nagpapakita na hindi niya pinakawalan ang kanyang mga kakayahan sa kaluluwa. Dahil sa biglaang bilis ni Tang Wulan, halatang nagulat siya. Talagang ayaw niyang palabasan ang kanyang mga kakayahan sa espiritu, ngunit nakalimutan niya sa sandaling iyon. Humph! Isang malamig na ungol ang biglang sumabog sa kanyang tenga. Pakiramdam ng binata ay nahihilo ang kanyang utak. Pagkatapos, nakita niyang nakataas ang kanang kamao ni Tang Wulan, kumikinang ang mga gintong kaliskis, isang uri ng hindi maipaliwanag na nakakatakot na presyon. Agad na lumitaw sa aking puso. Kinabahan na siya, ngunit sa biglaang pagdiin ni Long Wei, napaupo talaga siya sa lupa. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay at sinampal ang dragon stick. Gamit ang mga kuko sa kanyang kanang kamay, dama po ito sa ibabaw ng kanyang ulo. Siyempre, hindi niya hinawakan o binitawan ang mga kuko ng Golden Dragon. Tumigil ka. Ang referee ay dumating sa harap nila halos sa susunod na sandali, na hamarang sa kanang kamay ni Tang Wulan. Siyempre, naramdaman din niya na hindi nag-effort si Tang Wulan. Napakasama ng aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Dumating ka pa rin ba para lumahok sa larong tulad nito? Sabi ng referee sa namumutlang teenager na nakaupo sa lupa. Ako, napakalakas ng soul skills ko, kaya ko pa. Bumantong hininga ang referee, bumalik ka at sanayin mo muna ang aktwal na labanan. Gaano man kalakas ang iyong soul skills, kailangan mo pa ring gamitin ang mga ito. Nagamit mo na ba ang mga ito? Sa pagtatapos ng laro, sa unang round ng eliminasyon, nanalo si Tang Wulan. Tumango ang referee bilang pagsang-ayon at binigyan siya ng bagong plate number, na maaaring magamit para lumahok sa ikalawang round ng laro. Mula simula hanggang wakas, tinalo ni Tang Wulan ang kanyang kalaban nang hindi man lang pinakawalan ang kanyang martial soul. Pagkatapos ng larong ito, tumaas ng husto ang kumpiyansa ni Tang Wulan, at ang kanyang mga kalaban ay tila hindi kasing lakas ng inaakala nila. Natapos ang laro sa umaga, mas mabilis kaysa sa inaasahan. Malapit nang maghapon ang laro ng team, at bumalik na lang siya sa hotel. Pagbalik niya, parehong bumalik sina Xi at Gu Yu, at hindi pa umalis ng hotel si Xu Xiaoyan. Kamusta ka na? Tinanong ni Tang Wulan sina Xi at Gu Yu. Siyempre, swabe ang pass. Ang lakas natin. Medyo mayabang na sabi ni Xi. Tumango rin si Gu Yu kay Tang Wulan. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, mukhang lahat tayo ay nakapasa ng maayos sa unang round, congratulations sa lahat. Sinabi ni Gu Yu, hindi ba ang layunin natin ay maging kampyon? Ang mga kompetisyon ng koponan, maaari rin tayong makapasa. Sinabi ni Tang Wulan ng may damdamin, talagang mahalaga ang praktikal na karanasan. Ang aking kalaban ay isang pangalawang ring na dakilang Spirit Master, ngunit hindi pa niya ginagamit ang kanyang mga kakayahan sa espiritu at natalo na siya. Bagamat siya ay medyo hindi kumbinsido, ngunit kung ito ay isang tunay na larangan ng digmaan, siya ay nahulog sa aking mga kamay. Sinabi ni Gu Yu, ang proseso ay hindi mahalaga, ang resulta ay ang pinakamahalaga. Ang lakas ay likas na komprehensibo, at ang kapangyarihan ng espiritu at mga kakayahan ng espiritu ay bahagi lamang nito. Gaano man kalakas ang isang Spirit Master ay tamad, ito ay maaaring gamitin ng isang batang may punyal. Pumatay. Kaya ang aktwal na labanan, reaksyon, at pagbabantay ay napakahalaga lahat.
Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, sana lang hindi kita makuha sa susunod na round. Natigilan si Gu Yu saglit, at ngumiti din, oo. Paano siya magiging handa na makilala si Wu Yuhao? Nasa maayos na kalagayan ang lahat, boss, paano ngayong hapon? Tanong ni Xe kay Tang Wulan. Sinabi ni Tang Wulan, sa tingin ko ang mga kakayahan ng mga kalahok ay hindi rin pantay. Kailangan lang nating maglaro ng normal. Huwag kabahan. Ang ating normal na lakas ay lalampas sa unang round nang walang anumang problema. Oo. Sabay-sabay namang tumango ang tatlo. Hindi alam ni Wu Changkong kung saan siya nagpunta. Nang magsisimula na ang kompetisyon ng koponan sa hapon, hindi ang kanilang guro sa sayaw ang dumating upang pamunuan ang koponan, kundi ang instruktor na si Long Henshu. Mga bata, handa na ba kayo? Nang makita ang mga batang ito, hindi mapigilan ni Long Henshu na magpakita ng ngiti sa kanyang mukha. Nasuri na niya ang mga resulta ngayong araw. Hindi niya pinayagan ang mga batang ito na lumahok sa mga individual na kompetisyon, ngunit hindi niya inaasahan na silang tatlo ay nakapasa ng maayos sa unang round. Ito ay tiyak na isang magandang simula. Siyempre, hindi niya alam na nakikipagkompetensya pa rin si Tang Wulan sa panig ng Forgem. Handa. Sumagot si Tang Wulan para sa mga kasosyo. Tumango si Long Henshu, bahala ka na sa susunod. Hindi ko alam kung sinabi sa iyo ng guro mong si Wu. Dahil maliit ang bilang ng tao, maraming resources ang ginagamit sa akademya. Ang kompetisyon na ito ay talagang zero para sa iyo. Isang pagtatasa ng klase. Maaari kang makakuha ng isang mas mahusay na ranggo, at mas maraming mga mapagkukunan na maaari mong makuha mula sa kolehiyo sa hinaharap. Tang Wulan, lalo na sa iyo, alam mo ba na ikaw ay nakakapagod sa kolehiyo? Tumango si Tang Wulan, tiyak na gagawin natin ang lahat. Hindi pa ito sinabi ni Teacher Wu sa kanila. Matapos makinig sa mga salita ni Long Henshu, bahagyang gumalaw ang kanyang puso. Para sa kanila, siguradong na-pressure si Teacher Wu. Ano ang pinakamahusay na paraan upang mabayaran ang guro? Tagumpay. Ang larangan ng paglalaro ng kompetisyon ng koponan ay mas malaki kaysa sa individual na kompetisyon, at ang kompetisyon ng 3 sa 3 koponan ay 50 metro ang lapad. Ang mga kalaban ni Tang Wulan ay nagmula sa isang maliit na lungsod na tinatawag na Ocean City, na isang lungsod sa ibaba ng Tianhai City. Ang lungsod ay hindi mas malaki kaysa sa Aulai City kung saan orihinal na matatagpuan ang Tang Wulan. Ngunit ang ekonomiya ay mas mahusay, kaya mayroon ding isang intermediate na kolehiyo. Ang dahilan kung bakit hindi siniseryoso ang 3-on-3 team competition ay ang mga makapangyarihang kolehiyo ang pipili ng 7-man team competition. Kapag hindi sapat ang bilang ng mga tao, o ang pangunahing koponan ay lumahok na sa kompetisyon ng 7 tao, sila ay ipapadala. Isang pangkat ng 3 ang lumahok. Ito ang sinabi sa kanila ni Long Henshu, at hindi pa ito sinabi ni Wu Changkong. Kahit sino pa ang kalaban, talunin sila. Ito ang pilosopiya ni Wu Changkong. Si Tang Wulan at ang iba ay nanood ng ilang laro sa audience. Tila walang partikular na malalakas na kalaban sa 3-on-3 nanograms junior group. Medyo walang kinang din ang proseso ng laro. Boss, paano ako inaantok sa larong ito? Walang magawang sabi ni Xe. Sinabi ni Tang Wulan, dahil wala kang nakikitang malakas na kalaban. Dibisyon lang tayo ng laro dito, huwag maging pabaya. Ang mga taktika natin ay aayusin ng ganito mamaya. Habang nanunood ng laro, may naiisip siyang plano. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay turn na nila na kumatawan sa East China Sea Academy. Naglakad si Tang Wulan sa harap, sinundan ni Xe, at Xu Xiaoyan. Oo, hindi nagpakita si Gu Yu. Matapos panoorin ang nakaraang laro, kasama ang katotohanan na ang kanyang kalaban ay mula sa Small City Intermediate College, kumpiyansa si Tang Wulan. Sinabi ni Wu Changkong na iisa lamang ang kanilang layunin, at iyon ay ang kampyonato. Batay sa pangunawa ni Tang Wulan kay Wu Changkong, kahit anong uri ng kompetisyon ang kanilang sasalihan, gaano kalakas ang kanilang mga kalaban, ang layunin ay palaging ito. Upang mapanalunan ang kampyonato, dapat mayroong tactical na kaayusan. Sa mga Zero Squad, ang pinakamalakas ay walang alinlangan na si Gu Yu, at ang wastong pag-iingat ng lakas ay magiging mas kapaki-pakinabang sa kanilang mga susunod na laro. Bagamat si Xu Xiaoyan ay hindi gaanong malakas sa araw, ang kanyang pakiramdam ng pagtutulungan ng koponan ay partikular na mabuti at kadalasan ay maaaring gumanap ng isang papel sa mga kritikal na sandali. Tulad ng inilarawan sa kanya ni Xe, mukha siyang maaraw na babae, ngunit sa katunayan siya ay isang maliit na dalubhasa na may itim na tiyan. Hindi rin inasahan ni Xu Xiaoyan na makalaro siya sa unang laro, kumikislap ang panonibik sa kanyang magagandang mata. Sa umaga, si Tang Wulan at ang iba pa ay lumahok sa individual na kompetisyon at parehong nanalo. Sa totoo lang, naiinggit siya sa kanyang puso. Dahil lang sa alam na alam niya ang sarili niyang lakas, alam niyang hindi siya angkop para sa one-on-one na labanan, kaya hindi siya sumunod. Ngunit ang kompetisyon ng koponan ay malapit ng maganap, paanong hindi niya gustong maglaro? Sa hindi inaasahang pagkakataon, inayos talaga ni Tang Wulan na maglaro siya. Pagtungtong sa Bise Terrace, hindi nagtagal ay lumitaw ang kanilang kalaban. 3 binatilyo na mukhang 14 o 5 taong gulang.
Nang makita ng tatlong teenager na ito mula sa Ocean City Intermediate Academy na ang kanilang mga kalaban ay talagang tatlong kalaban na halatang mas bata sa kanila, ang mga mukha nilang tatlo ay nagpakita ng hindi mapigil ang pananabik. Bilang paghatol ni Tang Wulan, ang Ocean City Intermediate Academy ay hindi malakas, at karaniwang kabilang sa kategoryang nagbibigay diin sa pakikilahok. Nang maisip nila na walang pagkakataon sa laro, nasagasaan nila si Tang Wulan at ang tatlong maliliit na lalaki sa unang round. Paanong hindi nila mabigla ang mga ito nang hindi maipaliwanag? Ang tatlong maliliit na lalaki ay 11 o 2 taong gulang, tama ba? Ang pangkat ng edad na ito ay ilang taong gulang lamang, iyon ay isang malaking pagkakaiba. Dahil ang bilang ng mga taon ng paglilinang ay mas malala. Ilang sandali pa ay hindi napigilan nilang tatlo ang sobrang saya. 30 seconds to prepare. The 5-second countdown starts. The rules of the game, huwag mong sinasadyang i-disable ang kalaban, I must stop immediately. Dumating din ang referee sa stage. Maraming laro ngayon, at mechanical din niyang inaanunsyo ang mga patakaran ng laro. My name is Mocha. Ito ang mga teammates ko na sina Yoshi at Duan Mo Lian. You guys are from the East China Sea Academy. Nakita na rin nila ang resulta ng draw noon. Brat, may ngiti sa mukha ni Tang Wulan, oo. Tatlong senior, kami ay mula sa unang taon ng Donghai College. Mangyaring payuhan ang tatlong senior. Gustong atakehin ni Xe, ngunit nakita niya ang kamay ni Tang Wulan sa likod niya na umuugoy patungo sa kanya. Natigilan siya sandali, at pagkatapos ay napagtanto ang isang bagay, ibinaba ang kanyang ulo, hindi pinapayagan ang kanyang ekspresyon na makita ng kabilang partido. Medyo naging kakaiba ang ekspresyon ni Xu Xiaoyan. Kapitan, hindi ba't lagi siyang mabait at matuwid? 5, 4, 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Sa anunsyo ng referee, opisyal na nagsimula ang unang laban ng koponan ng Zero Shift. Si Tang Wulan ang unang sumugod palabas, tulad ng sa mga nakaraang individual na laban, hindi niya pinakawalan ang kanyang martial soul. Ang pagpapakawalan ng martial spirit ay nangangailangan ng agarang pagkaantala. Sa kanilang kasalukuyang cultivation base, maaari pa itong maantala ng higit sa 1 segundo, at tumakbo siya ng diretso sa kalaban, at sa pagkakataong ito ay nailigtas. Sa bilis, hindi siya kasing galing ni Xe, pero sa explosive power, siguradong hindi siya mas mababa kay Xe. Nagkaroon ng muffled sound ng marahas na tinapakan ng kaliwang paa ang lupa. Hindi mabagal ang mga galaw ni Xe, at orihinal na nabuo ang mga naunang taktika. Siya at si Tang Wulan ay sabay na nagsimula, ngunit mabilis silang nagtago sa likod ni Tang Wulan. Gumalaw si Xu Xiaoyan gamit ang kanyang kanang kamay, isang bilog ng mga spirit ring ang lumiwanag sa ilalim ng kanyang mga paa, at lumitaw ang eye stick. Nang makita si Tang Wulan at ang dalawa na humahanggaw sa isa't isa, ngunit hindi binitawan ang spirit ring, at isang spirit ring lang ang inilabas ni Xu Xiaoyan, halatang nagulat ang kanilang mga kalaban. Kahit na ang pag-iisip na ang dalawang batang ito ay hindi man lang mailabas ang kanilang mga singsing sa espiritu ay pumasok sa kanilang isipan. Pagkatapos ay inilabas ng tatlong talento ang kanilang mga martial souls ng sunod-sunod. Dalawang singsing, parehong dilaw na singsing. Magagawang kumatawan sa akademya, at ang kanilang mga mag-aaral ay namumukod tangi din. Sa sandaling ito, nakita nila ang liwanag at anino ng isang lilang singsing ng espiritu, at pagkatapos, ang hindi mabilang na asul na mga baging ay dumagsa na parang mga galami, at sinamahan ng nagniningning na lilang singsing na espiritu, na tumatakip sa kanila ng malapitan. Sa pagmamadali, ang tatlo sa kanila ay hindi makapag-react ng bahagya, nang ang bawat isa ay gustong palabesan ang kanilang mga kakayahan sa espiritu. Dumating na ang mga asul na baging na iyon, nang hindi nila malay ay lumaban. Mabilis na nasalikop ang mga matitipunong baging, at sabay-sabay na nakatali ang tatlo. Huwag kang gagalaw. Tumunog ang malamig na boses ni Xe, at tinapik ni Guanglong Dagger ang ulo nilang tatlo. Ikanaway ni Xu Xiaoyan ang ice stick sa di kalayuan, ngunit hindi niya pinakawalan ang kanyang mga kakayahan sa kaluluwa. Tumigil ka. Medyo nagulat din ang referee nang tumawag siya para huminto. Isang dalawang singsing, dalawang isang singsing, at tatlong dalawang singsing, hindi lamang nanalo sa tagumpay, ngunit ginamit lamang ang gayong maikling panahon, ito ay sadyang hindi kapanipaniwala. Mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng laro, napakabilis ng buong proseso, napakabilis na parang nahihilo. Paano kaya ito? Sina Mocha, Yoshi, at Duan Mo Lian ay pare-pareho ang iniisip sa kanilang mga puso, hindi man lang sila nagkaroon ng oras upang gamitin ang kanilang mga kakayahan sa espiritu. Sa aktwal na karanasan sa pakikipaglaban, ang 4 na salitang ito ay nag-flash sa isip ni Tang Wulan. Kung ikukumpara sa kanila, ang aktwal na karanasan sa labanan ng mga kalaban na ito ay talagang mas masahol pa. Naramdaman niya ito sa mga individual na kompetisyon, at ganoon pa rin sa mga kompetisyon ng koponan. Hindi kaya wala silang aktwal na combat training. Sa katunayan, nagawa niyang mali ang mga kalaban na ito. Ang sinumang Soul Master student ay dapat magkaroon ng aktwal na pagsasanay sa labanan, ngunit ang antas ng aktwal na pagsasanay sa labanan ay iba. Tulad nila, ang halos hindi normal na aktwal na pagsasanay sa labanan ay bihira, pabayaan sila.
Ang talento ni, ay pinili ng libu-libong tao mula sa buong East China Sea Academy, at ang kanilang guro ay si Wu Changkong. Si Wu Zhangkong, na ipinanganak sa Shrek Academy, ay nagpatibay ng mga pamamaraan mula sa Shrek Academy sa maraming paraan ng pagtuturo. Noong nakaraan, sinanay lamang nila ang kanilang sarili sa loob, o hinarap ang espiritong hayop sa platform ng pag-akyat ng espiritu, ngunit hindi nila naramdaman na kapag aktwal nakaharap nila ang ibang mga panginoon ng espiritu sa kompetisyong ito ay natuklasan nila ang kanilang sariling mga pakinabang. Captain, hindi ko akalain na may itim ka ding tiyan. Nakangiting sabi ni Xu Xiaoyan kay Tang Wulan pagkababa ng stage. Hindi ba tama? Bago magsimula ang laro, nililito na ni Tang Wulan ang kanyang kalaban. Ang kanyang inosenteng mga mata at cute na hitsura ay lubos na naguguluhan sa kanyang kalaban. Nung nagsimula na talaga ang laro, biglang sumiklab at napakalaki ng mga pagbabago bago nahuli ang kalaban at natalo ang kalaban. Kung hindi, kahit na maaari kang manalo, hindi ito dapat maging madali. Mula sa simula hanggang sa katapusan, si Tang Wulan lang mismo ang gumamit ng spirit ability, syempre, iyon ay 1,000 taong spirit ring ability. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, kung makakatipid ka ng kaunting enerhiya, makakatipid ka ng kaunti. Kung kaya mong itago ang ilan sa iyong lakas, bakit natin ito ilantad? Ang layunin natin, ngunit ang kampyon. Hindi ka ba natatakot na ang hangin ay kumikislap ng iyong dila? Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang umalangaw sa hindi kalayuan. Nang lumingon ang tatlo ni Tang Wulan para tingnan, nagkataon na nakakita sila ng dalawang pamilyar na figure, ito ay sina Ye Xinglan at Xu Lizi. Si Xu Lizi ay gumawa ng walang magawang ekspresyon kay Tang Wulan, habang si Ye Xinglan ay malamig na tumingin kay Tang Wulan, humihinga ng apoy sa kanyang mga mata, na gustong sunugin siya hanggang sa mamatay. Ayaw siyang pansinin ni Tang Wulan, let's go. Sumandal si Xexi sa kanyang tainga at sinabing, ano ang pakiramdam ko na mayroon kang matinding puot? Nagkibit balikat si Tang Wulan, hindi. Kakilala lang. Lumakad din si Guyu sa oras na ito, ngunit hindi siya kasing galing ni Tang Wulan, nakatingin kay Ye Xinglan, malamig na sinabi, maghintay tayo at tingnan. Ngumuso si Ye Xinglan ng masama, nag-sign up na rin kami para sa kompetisyon, ngunit gusto kong makita kung sino ang naghihintay na makita. Nag-sign up din sila. Hindi ba sila nanggaling sa Shrek Academy? Hindi ba bawal sumali ang Shrek Academy sa ganitong uri ng mainland open competition? Napatingin si Tang Wulan sa kanila nang may pagtataka. Matagumpay na sinabi ni Ye Xinglan, pansamantala tayong sasali sa isang akademya, at walang tututol. Tang Wulan, hintayin mo ako. Mas mabuting magdasal ka at mabaigo bago mo ako makilala. Kung hindi, Habang nagsasalita, iniunat niya ang kanyang maliit na kamao at inihambing ito kay Tang Wulan, ang kanyang mga mata na puno ng pagbabanta. Medyo naging solemn na ang mukha ni Tang Wulan, at kinailangan niya itong tretuhin ng may pag-iingat. Galing sila sa Shrek Academy. Napanood ng lahat ang exhibition match na iyon. Bagamat hindi nila nakita kung paano nila ginawa ang kanilang mga galaw, sapat na ang kanilang kakayahang maglaro sa ngalan ng Shrek Academy upang patunayan ang kanilang lakas. Ang nasabing kalaban ay nakatagpo sa laro, at ito ay sanhi ng kanyang sarili, na hindi patas sa kanyang mga kasamahan sa koponan. May sasabihin sana si Tang Wulan, ngunit pinigilan siya ni Guyu. Sige, tingnan natin kung sino ang naghihintay. Captain, let's go. Kinuha ni Guyu si Tang Wulan at umalis nang hindi humihingi ng paliwanag sa kanya. Sa pagbabalik sa hotel, ikinwento ni Tang Wulan kung paano sila nagkaroon ng masamang relasyon ni Ye Xinglan. Captain, ang cool mo. Tumingin si Xu Xiaoyan kay Tang Wulan na may maningning na mga mata, ako ay taga Shrek Academy. Kakaalis mo lang ng ganito. Napakagwapo mo. Napakalakas nito na hindi ka makayuko, ang mahihirap ay hindi matitinag. Tipikal. Kinagat ni Xexi ang kanyang mga labi, ano ang hindi maaaring sumuko sa iyo? Hindi niya kayang tiisin ang pera. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, oo. Iyon lang. Nang sabihin niya ito, hindi na masabi ang pangungutya ni Xexi. Hinangaan ni Guyu sa gilid, ito ang tunay na ugali. Gumalaw ang mga paa ni Xexi, sabi ko Guyu, pwede bang maging assertive ka? Sa puso mo, tama ang ginagawa niya. Oo. Natural na sabi ni Guyu. Galit na sinabi ni Xexi, kung gayon, gusto mo pa ba siyang pakasalan paglaki mo? Nagpaplano ka ba para sa isang tagulan? Natigilan si Guyu, nakatingin kay Tang Wulan, ngunit saglit na nanlabo ang kanyang mga mata, bigla siyang bumilis at tumakbo patungo sa hotel. Natigilan si Xexi. Karaniwan, hindi pa siya nanalo sa away ni Guyu. Ano ang pakiramdam na nanalo siya sa pagkakataong ito, ngunit nang tumakas si Guyu, hindi siya komportable sa kanyang puso. Parang may nasabi akong mali. Anong meron sa kanya? Naghihinalang tanong ni Xexi. Nagalit si Tang Wulan, huwag magsalita ng walang kaparirikan. Ilang taong gulang ka pa lang at alam mo na kung paano magpakasal o hindi magpakasal. Hanggang sa hotel, hindi na nagsalita si Guyu, kaya naglakad siya sa harap niya mag-isa, humiwalay sa lahat. Napakaganda pa rin ang mood ni Tang Wulan. Tutal, 3 panalo at 3 panalo ang unang araw ng laro ngayon. Tiyak na sulit ang pananabik na umaban sa 3 kaganapan ng sabay-sabay.
Hindi siya nag-alala tungkol sa forging side, ngunit ang mga kompetisyon ng individual at koponan ay nagbigay din sa kanya ng malabong pag-unawa sa kanyang sariling lakas at ang paghahambing sa pagitan ng mga lakas at kahinaan ng kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng mga laro ngayon. Tungkol sa kapangyarihan ng espiritu at ang bilang ng mga singsing ng espiritu, tiyak na wala silang kapangyarihan dahil sa edad sa laro. Gayunpaman, pagdating sa pagiging epektibo ng labanan, hindi naman sila mahina. Sa makatuwid, malabo rin niyang nahulaan na ang pangunahing dahilan kung bakit malakas ang mga mag-aaral ng Shrek Academy ay hindi kung gaano kataas ang antas ng kanilang cultivation, ngunit ang kanilang komprehensibong kalidad. Ito ay totoo maging ito ay aktwal na labanan, kooperasyon o one. Pagkatapos ng lahat, sa edad na ito, hindi makatutuhanang sabihin na ang kapangyarihan ng kaluluwa ay higit pa kay Tangji. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik si Tang Wulan sa silid, may kumakatok na pinto na kumakatok. Senior sister, mangyaring maging banayad. Hindi na kailangang tingnan ito. Alam ni Tang Wulan kung sino ang nandito. Si Mushi lamang ang kakatok sa pinto sa ganitong paraan. Buksan mo ang pinto, lalabas ka na naman. Binuksan ni Tang Wulan ang pinto at pumasok si Mushi. Anong problema ko? Tumingin si Tang Wulan kay Mushi na may kahina-hinala. Hindi mo alam kung nabasag mo ang record. Ang Sky Sea Alliance ay gumagamit ng pinakamaikling oras na nakakaubos ng top grade 100 forging purification. Ikaw, break, record. Nagnganga ang mga ngipin ni Mushi nang sabihin niya ang mga huling salita. Ha! Natigilan si Tang Wulan, sabik lang akong sumali sa individual na kompetisyon, ako. Tumingin si Mushi sa kanya ng taas-baba, alam mo ba na pagkatapos mong umalis, isang grupo ng mga tao ang bumaba mula sa rostrum at partikular na dumating para hanapin ka, ngunit hindi nila nakita ang iyong figure. Hindi ako naglakas loob na magsabi ng kahit ano, nakinig lang ako sa kanila na nabasag mo. Ito ay isang record ng 100 huwad na matataas na grado, at ito ay isang asol na buntis na tanso, maaari mo lamang itong gawin sa kabuuan ng 1 minuto at 6 na segundo. Ito, ayaw ko rin. Sinabi pa ni Tang Wulan sa kanyang sarili na manatiling mahinahon noon, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Gayunpaman, hanggat siya ay namumuhunan sa pagpapanday, mahihirapan siyang kontrolin ang kanyang sarili, at syempre gagawin niya ang kanyang makakaya upang pandayin sa ilalim ng kanyang buong konsentrasyon. Malamig na ngumuso si Mushi, anyway, ang limelight ay inalis mo na. Pagdating ng susunod na round, tinatayang lahat ay titingin sa iyo gamit ang magnifying glass. Nandito lang ako para ipaalala sa iyo na dapat kang maging handa. Ano ang dapat kong gawin? Medyo nalito si Tang Wulan. Sinabi ni Mushi, gawin mo lang ang dapat mong gawin, huwag hayaang maimpluwensyahan nila ito, posible bang hindi tayo pinapayagang gumawa ng mga henyo sa Donghai City? Tumingin sa kanya si Tang Wulan nang may pagtataka, Senior sister, ibig mo bang sabihin ay henyo ako? Si Mushi ay sumulyap sa kanya ng patagilid, at biglang kinurot ang kanyang mukha, namilipit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Oo, henyo. Malabong sinabi ni Tang Wulan, Senior sister, kung hindi ka mag-aasawa, dapat mong iwan ka. Sa wakas ay kumawala mula sa pagkakahawak ni Mushi at pinaalis ang panganay na kapatid na babae. Bagamat medyo masakit ang mukha ni Tang Wulan, mainit ang kanyang puso. Napaka-sensitive niya simula pa noong bata pa siya. Siyempre nararamdaman ko, nakikita ni Mushi. Umakyat upang ibuka ang kanyang mga ngipin at sumayaw ng mga kuko, ngunit sa katunayan siya ay dumating upang paalalahanan siya, upang ipaalala sa kanya na huwag maimpluwensyahan ng labas ng mundo. Ngayong napansin na ang pamemike, tila kailangan ng ilang kontrahakbang. Matapos ang unang araw ng malaking kompetisyon, masasabing ilang pamilya ang natutuwa at nagkakagulo. Siyempre, masakit yung mga natanggal, at yung mga nakapasa sa laro, kinakabahan pa. Napakahigpit ng pagkakaayos ng Grand Tournament, lalo na ang mga nakaraang laro na araw-araw ginagawa. Maaga sa susunod na umaga, si Tang Wulan ay lalahok sa ikalawang round ng Forging Junior Group. Ang round na ito ay isa ring pangunahing prioridad. Ang panghuling nagwagi sa Forging competition ay tinutukoy ng komprehensibong mga marka ng lahat ng mga hukom. Sa makatuwid, ang mga resulta ng bawat pag-ikot ay dapat idagdag. Sa unang round, walang alinlangan na si Tang Wulan ang unang nangunguna, ang pinakamataas na grade 100 ay napik, kasama ang pinakamaikling oras, hindi na kailangang magtanong, ang kanyang score ay tiyak na ang pinakamataas. Ang ikalawang round ay ang pumili ng mga bihirang metal para sa libreng paglalaro. Ang maaaring huwad ay depende sa antas ng mga palsipikado. Ang isang batang panday, na makakakumpleto ng 100 forging bago ang edad na 15 ay itinuturing na isang mahusay na talento, at isang henyo na makakakumpleto ng 1,000 forging. Buong gabing nagnilay-nilay si Tang Wulan, at sa wakas ay nagkaroon ng plano. Kinaumagahan, ang mga panday pa rin ang unang nagkukumpulan at dumiretso sa venue. Napaatras si Tang Wulan, hininaan ang boses at sinabi kay Mushi na naglalakad sa tabi niya, Senior sister, naniniwala ka ba sa akin? Hindi ako naniniwala. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Mushi. Blanko si Tang Wulan, at mapait na ngumiti, nakakapagsalita ka pa ba ng masaya? Hindi ka ba naniniwala?
Nang makita ang kanyang impas na hitsura, si Mushi ay nabuhayan ng loob at ngumuso, bakit ako maniniwala sa iyo? Ano ang paniniwalaan ko sa iyo? Pagkakatao. Natural na sabi ni Tang Wulan. Meron ka ba? Ilang cat ties ang mayroon? Naiinis na sabi ni Mushi. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, kung hindi ka naniniwala, kalimutan mo na ito. Tumingin sa kanya si Mushi na may pagdududa, ano ang sasabihin mo, bilasan mo. Sinabi ni Tang Wulan, kailangan mong maniwala sa aking mga salita, kapag pumili ka ng mga bihirang metal mamaya, piliin ang Shen Yin. Shen Yin. Hindi mo naman sinasadyang saktan ako diba? Bagamat magaling si Shen Yin sa mga bihirang metal, ito ay nasa itaas na gitna. Sa paghahambing ng Forjang, walang alinlangan na kung mas mataas ang kalidad ng bihirang metal, mas mahirap itong pekain, at mas mataas ang nakuhang marka. Ang tuktok ng Shen Yin ay itinuturing na pinakamataas na grado. Ang hirap ng panday ay mas mababa kaysa sa asul na buntis na tanso. Kung pipiliin mo ito, bagamat mas mataas ang tsansa ng Chen Forjang, ngunit ngayon ay hindi sigurado si Mushi na ganap niyang makukumpleto ang Chen Forjang. Kung ito ay nabigo, pagkatapos ay ang kanyang mga resulta ay bumagsak, at maaaring maalis pa sa ikalawang round. Sinabi ni Tang Wulan, sa totoo lang hindi ako sigurado, ngunit kung naniniwala ka sa akin, kung magtagumpay ka, tiyak na magiging kampiyon ka. Napatingin sa kanya si Mushi na nagtataka, ibibigay mo ba talaga sa akin ang championship? Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, nasira ko na ang record. Kung hindi ako mag-converge, tiyak na lilinisin ako ng aking guro. At, hindi ba't sinabi mo na bibigyan ako ng bonus? Alam mo rin na fan ako ng pera. Kung ang kampiyon ay iyo, ang runner-up ay akin. Pagkatapos, makakakuha ako ng 2 bonus at 2 gantimpala, at ang gawain ay hindi natapos ng guro. Si Mushi ay tumingin sa kanya na may kainahinala, ako ang iyong katunggali, hindi ako naniniwala sa iyo. Humph! Gaya ng sinabi niya, bigla siyang bumilis at naglakad pasulong. Ang hindi nakita ni Tang Wulan ay ang mga mata ni Mushi ay medyo komplikado sa oras na ito. Tina-target niya si Tang Wulan mula noong una niyang nakilala si Tang Wulan. Sa totoo lang, hindi niya alam kung bakit niya ginawa yon. Nang maglaon, unti-unti niyang naunawaan na ito ay dahil sa selos. Siya ay orihinal na kinilala bilang ang ipinagmamalaking babae ng langit sa industriya ng Forjang. Matapos lumitaw si Tang Wulan, naapektuhan ang kanyang conscious status, at higit pa siya kay Tang Wulan sa kanyang puso. Gayunpaman, mula sa simula hanggang sa wakas, hindi niya talaga kayang ikumpara si Tang Wulan. Sa bawat pagkakataon, kapag nag-iipon siya ng lakas ng loob na makipagkumpetensya kay Tang Wulan para sa pagpapanday, magugulat siya sa makapangyarihang kakayahan ni Tang Wulan at mawawalan ng kumpiyansa. Siya ay nagsusumikap, at mula nang dumating si Tang Wulan, hindi niya alam kung gaano pa karaming pagsisikap ang ginawa niya noon. Ngunit hanggang ngayon, nalaman niya na ang distansya sa pagitan niya at ni Tang Wulan ay unti-unting lumalayo. Nang si Tang Wulan ay na-promote sa ika-4 na antas na panday, ang paninibugho sa kanyang puso sa wakas ay nawala, dahil natanto niya na ang mga talento ng ilang tao ay talagang hindi malalampasan ng pagsisikap. Ang kaisipan ay kalmado, at nagawa niyang harapin ang relasyon sa pagitan niya at ni Tang Wulan. Maraming beses na siyang pinaalalahanan ni Mu Chen at hinayaan siyang mapanatili ang magandang relasyon kay Tang Wulan. Pagkaraang huminahon, nalaman niyang si Tang Wulan ay hindi rin gaanong nakakainis. Sa makatuwid, sa panahong ito, unti-unting nawala ang pagkakahiwalay nila ni Tang Wulan, at sa ilalim ng impluwensya ng sarili niyang pagbabago sa loob, unti-unting bumuti ang kanyang saloobin kay Tang Wulan. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay mabilis na sumuko si Tang Wulan para bigyan siya ng titulong kampiyon. Hindi niya alam na mayroon ding itim na tiyan si Tang Wulan. Sa kanyang opinyon, ang sinabi ng isang 10 taong gulang na bata ay hindi bababa sa 99% na totoo. Gayunpaman, siya ay isang nakatatandang kapatid na babae. Gustuhin man niyang payagan siya, dapat ay hinayaan niya ito. Kaya naman pinili niyang tumanggi. Hindi niya maalis sa kanya ang halo na dapat ay kay Tang Wulan. Pagpasok sa larangan ng paglalaro na tulala, si Mushi ay nagbuntong hininga sa kanyang puso, Junior brother, sana ay lumipad ka ng mas mataas at mas mataas. Isang araw sa hinaharap, tiyak na magiging mahusay kang manghuhuwad tulad ni tatay. Ate, nandito ka na pala. Sa sandaling ito, ang boses ni Tang Wulan ang gumising sa kanya mula sa ilang mapanglo na pag-iisip. Pagkatapos ay napagtanto niya na hindi alam ni Tang Wulan kung kailan siya tumakbo sa harapan, at nagdala ng isang piraso ng mabigat na pilak sa lugar kung saan siya pumili ng mga bihirang metal. Ipinasa sa kanya. Ikaw. Tinitigan siya ni Mushi ng blanko. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, Senior sister, maniwala ka sa akin. Kung kinikilala mo pa rin ako bilang isang junior, maniwala ka sa akin. Paanong hindi maniniwala si Mushi sa kanya, basta, Wulan, ako. Biglang humakbang si Tang Wulan at niyakap siya, Senior sister, trust me. Siya ay kalahating ulo na mas maikli kaysa kay Mushi, ngunit nang marahan siyang niyakap, siya ay pinaghiwalay pa rin ng isang piraso ng bihirang metal. Nakaramdam ng kalmado si Shi, at ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay tila nawala sa sandaling ito.
Mabilis siyang binitawan ni Tang Wulan at tumalikod upang pumili muli ng mga pambihirang metal. Gayunpaman, ang hindi niya nakita ay si Zheng Tianlin, na nasa hindi kalayuan, ay nakatitig sa kanya na tulala, at kaagad pagkatapos, ang kanyang mga mata ay naging malungkot. Hindi na sila naglalaro sa isang grupo, ngunit sabay-sabay silang pumasok sa field. Ang maliit na bagay na iyon ay nakayakap kay Mushi. Bukod dito, hindi pa tumututol si Mushi. Ano ang kanilang relasyon? Ang paninibugho ay parang matalim na kutsilyo, na tumutusok sa kanyang puso. Nang bumalik si Tang Wulan, nakita ni Mushi na may hawak din siyang piraso ng mabigat na pilak sa kanyang mga braso. Ngumiti ito sa kanya, ipinakita ang isang puting ngipin, at saka nanguna sa paglalakad patungo sa forging table. Makakasabay lang si Mushi. Ang mga emosyon sa kanyang puso ay huminahon, ngunit siya ay napaka-curious. Ano nga ba ang gagawin ni Tang Wulan? Bakit kailangan niyang piliin si Shen Yin? At siya mismo ang pumili kay Shen Yin. Kapag nakarating ka na sa forging table, ilagay ang mabigat na pilak sa card slot sa mesa, ibaba ang mabigat na pilak sa forging table, at simulan ang proseso ng calcination bago mag-forging. Ito ay lahat ng gawaing paghahanda bago ang laro, at lahat ay pareho. Hindi lahat ay pipiliin ang pinakamahusay na bihirang metal. Kung mas mataas ang kalidad ng bihirang metal, mas mahirap itong pekain. Sa makatuwid, pinipili ng lahat ang pinakaangkop. Sa makatuwid, sina Tang Wulan at Mushi walang mag-iisip na may mali sa pagpili kay Shen Yin. Ginawa ni Mushi ang parehong bagay, at nagsimulang sunugin ang sarili niyang pilak. Pagkatapos ay bumulong siya kay Tang Wulan sa tabi niya, "Wulan, ano ang gagawin mo?" Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, "Ate, hintayin mong magsimula ang laro, sundin mo ang ritmo ko. Magkasama tayo." Bagamat mahirap si Shen Yin, ang kalidad nito ang pinaka-stable sa mga medium at high-grade rare metal. We forge together, and you follow. My feelings go, and at the same time I feel it myself. Hanggat okay ang ritmo, walang magiging problema. Hindi pa rin maintindihan ni Mushi, ano ang ibig sabihin ng sundin ang kanyang nararamdaman. Sky Sea Alliance Competition, ang ikalawang round ng Forging Masters Competition ay magsisimula na. Mangyaring maging handa para sa lahat ng mga kalahok. Pagkatapos ng screening ng unang round kahapon, 30% na lamang ng mga kalahok ang natitira. Sana ay pahalagahan mo ito. Ang pagkakataong ito ay upang i-play ang iyong pinakamahusay na antas. Kasabay nito, dapat mo ring piliin ng maayos ang iyong mga bihirang metal. Kapag natapos na ang forging, magkakaroon ng pangalawang round sa susunod na round. Ang taga-suri na namumuno sa kompetisyon ay nagsimula ng ipahayag ang sitwasyon ng kompetisyon. Hanggat pumasa ka sa unang round, maaari mong isagawa ang ikalawang round at ang ikatlong round pagkatapos, at pagkatapos ay komprehensibong puntos at piliin ang rango. Ang mga kalahok na panday ay nakatitig lahat sa kanilang forging table, mahinahon. Para sa bawat palsipikado, ang dedikasyon at pagtuon ay ang pinakapangunahing bagay. Maaari silang makapasa sa unang round at kumpletuhin ang mas mataas na antas ng 100 training purification. Bagamat bata pa sila, napakahusay nilang magagawa sa bagay na ito. Ganoon din para kay Tang Wulan, siya ay kalmado, ang kanyang buong pagkatao ay tila pumasok sa kakaibang ritmo. Nang sumulyap si Mushi sa kanya ng hindi namamalayan, naramdaman na lamang niya na si Tang Wulan sa oras na ito, humihinga man ito o ang kalagayan ng pag-iisip ng buong tao, ay tila pumasok sa isang espesyal na ritmo, na parang natunaw sa forging platform. Bilang isa, hindi alintana ang bawat isa. Ang mga talento na makapagpapahanga sa aking ama ay talagang pambihira. Lihim ding humanga si Mushi sa kanyang puso. Mas naramdaman na niya ngayon ang kamangha-manghang talento ni Tang Wulan sa panday, na hindi kasing simple ng purong natural na divine power. 10, 9, 8. Nagsimula na ang countdown. 3, 2, 1, magsimula. Sa forging platform, ang mga piraso ng bihirang metal na pinaso sa sapat na temperatura ay muling tumaas sa ilalim ng kontrol ng mga palsipikado. Magsisimula na ang ikalawang round ng forging. Sa rostrum, isa-isang bumaling ang mga mata ng mga examiner sa competition stage. Ang maputing buhok na matandang nasa gitna ay direktang natagpuan si Tang Wulan. Iyan ba ang maliit na lalaki kahapon? Itinuro ng maputi ang buhok na matandang lalaki sa direksyon ni Tang Wulan. End of this chapter.